Good evening. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ano po, kami po ay mayroong Bible study dito sa rooftop. Ano po, ng Sister Sherry. Ano bang barangay ito? O, barangay 96, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Ang kausap ko po si Sister Sherilyn Saldana. Siya po, Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng Ebanghelyo sa oras pong ito. Buksan mo po ang puso ng bawat isa sa amin upang paginabangan namin ang iyong turo at aral. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pag-aaralan yung tungkol sa pananampalataya. Brother, dito ka banda. Natatakpan ka sa akin. Yan. Tungkol po sa pananampalataya. Alam nyo po, lahat ng tao may pananampalataya. Bakit mo sinabing lahat ng tao may pananampalataya? Lahat ng tao may reliyon. Walang taong walang reliyon. Matagal na po ako nagsishare ng Word of God, almost 20 years na. Kaya lahat ng tao dito sa Tondo, nakakadaw palad ko na sila. Kaya yung mukhang ito kakilala nila yung mukha ko. Pero yung aking pangalan, hindi nila kakilala kung sino ako, Lahat ng tao may reliyon, may pananampalataya. Tingnan po natin ang Biblia. Ayon po sa sulat ni San Lucas, dito po sa Lucas 18, meron pong binabanggit si San Lucas. Babasahin po natin. Lucas 18. Praise the Lord. Ito po. Sa verse 8, second paragraph. Ngunit, pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya. Tandaan po natin yung salitang anak ng tao. Ang anak ng tao ay isa sa mga titulo ng ating Panginoong Yesukristo nung siya nandito sa lupa. Title po ito, anak kasi siya ni Santa Maria. O pinanganak ni Santa Maria. Kaya ginagamit ni Jesus yung anak ng tao. Meron pa. Tignan pa natin, ginamit niya yung salitang anak ng tao. Dito po sa Mateo 16. Ang sabi ng Panginoong Yesus ganito. 13. Nang dumating si Yesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao? Ayon sa mga tao. Yan. Ginamit na naman ni Jesus yung anak ng tao sa kanyang pagtatanong sa kanyang mga alagad. Ang tanong niya, sino raw ako na anak ng tao? Oh. Kaya ginagamit niya po yun para hindi po tayo maguluhan. Kasi po nakikita siya ng face to face, ng harapan, ng walang face mask at walang face shield sa panahon niya. Kaya kilala po siya sa kanyang panahon. Ano po? Kaya lagi niya po sinasabi ang anak ng tao, referring to sa kanyang sarili. Okay, balik tayo sa Lucas. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, o pagbabalik ni Jesus, may daratnan pa kanya. May daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya? Question mark. Ang tanong ito. Ang tanong, meron kaya siyang dadatnan na pananampalataya dito sa ibabaw ng mundo? Oh. Sa aking unang birada, sabi ko lahat ng tao may pananampalataya kasi lahat ng tao may reliyon. Pag may reliyon ka, may pananampalataya ka. Kahit ano pa pangalan ng reliyon mong yan, na simbahan mo, may pananampalataya ka pa rin. Ang tanong, kung lahat ng tao may pananampalataya, bakit may pangangaral pa? Kasi sabi ni Jesus, sa Marcos 16, tingnan po natin ang tagubilin ni Jesus. 16, 15, 16. Anong sabi niya? At sinabi ni Jesus,
Umayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Oh, anong sabi ni Jesus? Ipangaral ang alin magandang balita sa lahat ng tao. Ano ba yung magandang balita? Dito naman sa sulat ni San Pedro. Unang Pedro. Basahin po natin, ano? Unang Pedro 1:25. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balitang ipinangangaral sa inyo. Ano daw yung magandang balita? Yung salita ng Diyos na ipinangangaral sa inyo. So, yung sa Marcos, ang sabi ni Jesus, at sinabi ni Jesus sa kanila, umayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ano daw yung magandang balita? Yung salita ng Panginoon na ipinangangaral sa inyo, sabi ni San Pedro. Maliwanag po, ang utos ng Panginoong Yesus, ipangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng tao. Bakit dinutusan niya pa ang unang mga alagad na mangaral? Kung lahat naman pala ng tao may pananampalataya. Eh di sana wag na lang. May pananampalataya. Sa panahon po nila may pananampalataya ng mga tao. Nakikipagdiskusyon pa sila, nakikipagdebate pa sila sa ating Panginoong Jesucristo. Hanggang sa panahon natin, naglipa na ang reliyon ngayon. Kahit saan ka umarap, may reliyon. Eh di sana wag na lang ipangaral. Total, may reliyon naman pala ang tao. Ibig lang sabihin po, mayroong problema. Tingnan natin ang sinabi ni Apostol Santiago naman sa kanyang mga kababayan. Si Apostol Santiago, Apostol ni Jesus. Pero itong kanya sinabi. Roma 10:1-2. Mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko at dalangin ko sa Diyos ay maligtas ang Israel. Bakit pa siya nananalangin na maligtas ang mga taga-Israelita o yung kanyang mismong kababayan? Kung meron naman silang reliyon, bakit niya pa pinagdadasal sa Diyos na sana maligtas ang mga ito? Alam niyo po sa verso ito yung dahilan. Sapagkat saksi ako, o yan. Ibig sabihin ni Pablo, saksi, yung pinatututuanan niya sila. Ibig sabihin, nakita ko kasi ang kanilang reliyon. Kaya ako na ang sumasaksi sa kanila. Sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos. Kita niyo po? Reliyosong tao ito. Ang ginagawa nila, mabigyan ng kaluguran ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang reliyon. Pero bakit sabi ni Apostol Pablo, ang dalangin ko sa Diyos, maligtas sila. May reliyon sila, pero hindi sila ligtas. Tuloy natin. Basahin natin kumpleto yung 2. Sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos, hindi nga lamang batay sa tamang kahalaman. 3. Dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao at nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpasakop sa pamamaraan itinakda ng Diyos. Meron palang taong ganyan. Imbis na sundin ang batas ng Diyos, gumagawa silang sarili nilang batas. Ang tanong ganito, yan bang ginagawa mong pagsunod sa reliyon mo? Ang Diyos ba ay nalulugod? O ang nalulugod yung leader ng Diyos simbahan? Sabi ni Pablo, hindi sila ligtas. Kaya dinadalangin ko sa Diyos na sila'y maligtas. Kaya sila maligtas. Meron pa sinabi si Pablo. Dito po sa gawa pa rin, ano? Itong mga taong ito, taong reliyoso sila. Pero pinangaralan sila Pablo. Nangaral. Ito. Sa Atenas. Gawa 17.
16. Habang sila sa Timoteo, inihintay si Pablo sa Atenas. Napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyosa ng lungsod. Kaya't nabagabag ang kanyang espiritu. 17. Kaya't nagipagpaliwanagan siya sa loob ng mga sinagoga roon sa mga Hudyo at sa mga Hentil na sumasamba sa Diyos at sa sinumang makatagpo niya sa liwasang bayan araw-araw. Kita niyo po, sumasamba pa sila sa Diyos, ang mga taong ito. Pero bakit kailangan magpaliwanag pa si Pablo sa aral ng Diyos? O hindi po ba may pananampalataya yan? Sumasamba nga sila eh. Pero, yun nga, pinasok pa ni Pablo yung sinagoga nila para lang ipangaral lang turo ng Diyos. Sumasamba na sila eh. Pero bakit kailangan turuan pa sila ni Pablo? Ibig lang sabihin, merong problema. Tuloy po natin. Nakipagtalo rin, o kita nyo po, nakikipagdebate pa. Nakipagtalo rin sa kanya ang ilang mga pilosopong Grego, mga Epikusero at Estokyo. Ano ba sinasabi sa atin ng nagmamarunong na yan? Sabi ng ilan, sabi naman ng iba, nangangaral siya ng ibang Diyos. Sinabi nila iyon dahil nangaral si Pablo tungkol kay Jesus at sa muling pagkabuhay. Anong tawag nila kay Pablo? Nagmamarunong ka, Pablo! Kasi po may reliyon nga naman sila. Pagkatapos papasukin mo sila sa kanilang sinagoga at tuturuan mo sila. Ibig bang sabihin itong mga taong ito na pinasok ni Pablo, walang alam? Meron. Pero bakit nga? Yun ang dahilan. Hindi ko mo may reliyon ka, garantisado, aprobado ka ng Diyos. Hindi na sinabi ng Diyos na, mangaral kayo, sabi ni Jesus. Kaya kami po bilang mga Kristiyano, anong ginagawa namin? Kahit gabi na, nangangaral pa kami. Hindi kami namimili, mataas o mababang lugar. Oh. Sabi ko nga po sa inyo, meron din akong inaakyat na ganyan din. Pero, di ba yung bahay ni Neneching, meron pang isang bahay akong inaakyat dyan sa Maruas Market. Doon lang banda. Diretso naman yung hagdanan. Sakto lang yung katawan ko. 4th floor din. Kulang na lang. Magpatihulog na lang ako para nandun na ako sa baba. Pagbaba ko. Ano po? Yan. Bakit namin ginagawa ito? Para ba magmayabang? Hindi. Kaya nga tayo nagbabasa ng Biblia. Kasi po, ang sabi ni Lucas, sa pagbabalik ni Jesus, may dadatnang kayang mga tao may pananampalataya. Lahat naman tao may pananampalataya. Pero ang problema lang, yung ating binasa, may problema. Ano yon? Hindi tama yung pananampalataya nila. Baka hindi rin tama ang pananampalataya natin. Baka hindi nakasalig sa banal na kasulatan ang pananampalataya ng tao. Ngayon, paano mo malalaman ng pananampalataya ng isang tao ay tama at mali? Gagamit tayo ng Biblia. Ito yung ginagamit for correction. Kung may mali, aayusin sa pamamagitan ng talata ng Biblia. Hindi tayo magkuro-kuro, hindi tayo magpapayabangan. Sapagkat ang salita ng Diyos, hindi nakukuha sa payabangan. Tingnan natin ang sinabi ni Apostol Pablo. Dito sa Timoteo. Ano po nakalagay? Ito. Timoteo 3. Dito lang, 2 Timoteo 3, ito. Ito. Ikalawang Timoteo chapter 3 verse 14. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga haral na natutunan mo. Ang kausap siya si Timoteo.
at matibay mong paniwalahan. O, alin daw ang paniniwalahan? Yung natutunan mo. Kanino? Kay Apostol Pablo. Sino ba si Pablo? Apostol ng ating Panginoong Yesus. O, tagapagsalita ng ating Panginoong Yesus Kristo sa kanyang panahon. Tuloy lang po natin basahin. 14. Ngunit ikaw, Timoteo, magpatuloy ka sa mga haral na natutunan mo at matibay mong pinaniniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Sino nagturo sa kanya? Hindi si Apostol Pablo. Sino ba si Timoteo? Convert ni Apostol Pablo. 15. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihan magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. 16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiya ng Diyos at kapakipaginabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsagawa, sa pagsaway, sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. 17. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at tanda sa lahat ng mabubuting gawain. Pag mali ang reliyon mo, ang pananampalataya mo, anong gagamitin? Bible. Para may tama. Hindi tayo pwedeng magsabi, ako tama ako, mali kayo. Walang ganunan. Lalong hindi rin pwede naman, o lahat kayo, sumama kayo sa akin. Hindi po pwede yung ganon. Kailangan ayos sa kasulatan ang pananampalataya mo, gaya na nakatala sa banal na kasulatan. Ano sabi ni Pablo? Yung Biblia magagamit sa pagtutuwid. Mali ka, tuturuan ka, pero kukunin ang pagtuturo sa Biblia. Hindi yung, oy, matalino ako sa inyo, ako ang pakinggan nyo. Hindi po pwede yung gano'n. Lahat naman tayo pantay-pantay sa Diyos. Walang mahirap, walang mayaman, walang matalino, walang hindi matalino. Lahat tayo, kailangan matuto tayo ng tamang pananampalataya. Kasi, ang paksa natin, pagdating ni Jesus, ang tanong ni San Lucas, may dadatnan pa kaya si Jesus ng pananampalataya ng tao? Yun ang tanong eh, meron kaya? Question mark po yun. Oh. Sino lang ang magsasabing may pananampalataya ako? Eh di tayo. Kasi tayo nakakaram sa sarili natin eh. Yan bang pananampalataya mo? Alam ng kasambahay mo. Kung minsan, kasama mo na sa bahay, hindi pa alam yung mga sikreto mo. At saka lang nabubulgar. Hindi po ba? Halimbawa, meron kang kapirasong ginto, itatago mo yan. Sasabihin mo ba sa mga anak mo? Oy, yung ginto, ito itatago ko rito. Huwag nyo nanakawin. Maging sasawa mo, hindi mo sasabihin yan. Bakit? Baka kunin niya eh. Kaya yung pananampalataya, walang nakakalam, kundi ikaw lamang. Ikaw at ang Diyos ang may ano dyan. Ano? Kaya pagharap natin sa Diyos, ilan po yung anak niyong nandito? Ilan po yung anak niyo? Sige po, ilan po yung anak niyo? Okay. Yung lahat na nakikinig dito. Halimbawa, darating si Jesus sa harap tayo sa Kanya. Hindi po pwede sabihin mo, Sister Shirley, na Panginoong Jesus, pwede ba itong anak ko ito, itong asawa ko, itong manugang ko ito, arborin ko na sila. Hindi po pwede yun. Bawat isa, harap tayo, kanya-kanya tayong pananagot sa Diyos. Kumbaga sa pilahan, sunod-sunod ang pila. Bawat isa magsusulit sa Diyos. Kaya, ang pananampalataya, hindi lamang sa mga magulang, kundi sa mga anak at the same time. Sa apo. Kasi lahat tayo, mananagot tayo sa harapan ng Diyos. Hindi po pwede yung arborin po ninyo. Roma
14, 11. Ito po, meron tayong babasahin dito. 12. Kaya't bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. O, bawat isa. Isa ka. Isa ka. Isa siya. Isa sila. Hindi sinabi, bawat pamilya magsusulit ha. Hindi. Bawat isa sa atin. Magsusulit ako, magsusulit ang asawa ko, magsusulit ang mga anak ko. Hindi ko sila pwedeng arborin sa Diyos. Kung mali sila, mali sila. Ganon po. Lahat tayo. Kaya pagdating ni Jesus, lahat ng tao titignan niya. Sino kaya ang may pananampalataya dito? Eh sabi ko nga po sa inyo, sa tagal ko na nagbabahagi ng salita ng Diyos, lahat ng tao may pananampalataya. Bakit? Lahat na lang, naharap ko na eh. Sabi ko, Bible study po tayo. Ay, hindi ko na kailangan yan. Katoliko ako. Yung ano pa ako, yung mga assistant sa simbahan, layman ako. Ay, hindi na. Iglesia ni Cristo ako. Alam ko na lahat yan. Pag napunta ka sa iba, ay hindi na. Datindahan ako. Mapunta ka sa mga singkit, ay hindi. Buddha kami. Buddhist kami. Alos lahat na. Sabadista kami. Taga-dating doon kami. Kung ano na. Ayan, ano ba? Maliwanag, ang lahat ng tao may reliyon. Ang tanong, ganito. Yan bang pananampalataya mo tama? Tama ba yung pananampalataya natin? Sa Biblia rin natin kukunan ng sukat. Hindi doon sa alam ko. Kailangan babasa din tayo. Tingnan natin ang ginawang halimbawa ni Apostol Santiago. Ang ginawa niyang halimbawa, walang iba kundi si Santiago. Ito, Santiago, chapter 2, verse, ito, tuloy-tuloy lang. 8. Ngunit may magsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano mo maaring magkaroon ng pananampalataya ng walang gawa. At ipakikita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking gawa. 19. Sumasampalataya ka ng Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Pati pala mga demonyo, sumasampalataya rin, kanya lang nanginginig sila. Eh, ba't hindi sila nanginginig? Lagot sila kay Satanas. Ang mga demonyo, alipores ni Satanas. Oh. 20. Isa kang hangal. Nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? 21. Hindi. Iba ang ating amang si Abraham ay itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa nang maihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac. 22. Dito ay makikitamong magkalagip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. 23. Natupad ang sinabi ng kautusan, kasulatan. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito siya tinuring ng Diyos bilang matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Yang pananampalataya natin, nagiging tunay lang yan kung sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon.
Kapag hindi ka sumusunod, kahit na meron kang pananampalataya, mali pa rin yan sa Biblia. Ito pinatunayan niya. Yung isang ngangal, sabi niya, ako meron akong pananampalataya, tama na. Anong sabi ni Santiago? Mali ka. Si Abraham, sabi niya, sumunod siya, nangiandog niya sa dambana si Isaac. Kaya naging kalugod-lugod siya sa paningin ng Diyos. Naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa pagsunod niya sa Diyos. Amen. Dapat ganon po ang tamang pananampalataya. Kaya yung mga binigay nating halimbawa, kulang ang kanilang pananampalataya. Gusto nilang magpalugod sa Diyos, pero ang gusto nila, yung parahan nila ang gagawin. Hindi yung pamamaraan ng Diyos ang dapat masunod. Mali yun. Ang tamang pananampalataya, ito po yung binigay ni Santiago. Kaya lang tinatawag na pananampalataya yan kung meron tayong pagsunod sa Diyos. Basahin pa natin ang isang talata. Sa 1:3:36, ano pang sinasabi ng Biblia? Ganito po naman ang nakasulat. Ang sumasampalataya sa anak ni Jesus ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ni Jesus ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Yung ibang tao, meron akong pananampalataya kay Jesus. Ayan nga, pinatato ko pa si Jesus, pagkikita pang ganon. Hindi pa tatuan ng katawan niya. Sigurado ka ba yung pinatato mo, mukha talaga ni Jesus yan? Eh, wala naman nakakita ng nature si Jesus na litrato. Wala. Paano ka sigurado na yung tattoo mo ay si Jesus nga yan? Nung nandun ako sa Philippine Orthopedic nung araw, kasi yung kasamahan ko po sa simbahan, nahulog siya, ito, na-disgrasya rito, nilagyan ng bakal. Doon ko nakita yung isa na yung tattoo niya sa likod, yung mukha ni Jesus. Pinakita sa akin. Gaano kaya siya kasigurado yun nga talagang mukha ni Jesus? Eh wala naman litrato si Jesus. Sa kasaysayan, walang litrato silang nakita tungkol kay Jesus. Kaya yung pananampalataya, kailangan ayon sa Biblia. Hindi ayon sa gusto mo o ayon sa gusto ng leader mo sa simbahan. Hindi ko sinasabing masama ang leader ng simbahan, pero dapat ituro yung right teaching. Yung tinatawag nilang apostolic teaching. Yung tama. Anong pananampalataya ang nasa Biblia? Yung may kalakip na pagsunod. Kapag sumusunod ka, ay ibig sabihin niya ay pananampalataya. Gaya ni Abraham, nang sinabi ng Diyos, Abraham, ihandog mo ang iyong anak. Sa bundok, sasabihin ko kung saan. Ihandog mo. Isakripisyo mo. Pumunta po ngayon si Abraham sa sinabi ng Diyos. Hindi niya tinanong ang Diyos. Basta sinabi niya, pumunta ka, ihandog mo. Sumunod na lang, basta. Nung akma na pong tatarakan ng patalim si Isaac, ang sabi ng Diyos, nagsalita siya mula sa langit, Abraham, huwag mo sasaktan ang iyong anak. Doon napatunayan, kahit buhay pa ng anak ni Abraham, ang hiningi ng Diyos, ibibigay talaga. Papatayin niya para ihandog sa kanyang pananampalataya. Bakit? Naniniwala si Abraham, kahit mamatay ang kanyang anak, muli siyang ibabalik sa kanya. Kaya sabi ng Diyos, naging ganap ang iyong pananampalataya dahil sa pagsunod mo. Ayon kay Santiago. Yun ang magandang pananampalataya. Huwag kang magreklamo. Sumunod ka na lang. Ang mahirap, hindi ka na nga makasunod. Reklamo ka lang na reklamo. Ang
Na, ano ba yan? Daming inaano sa simbahan. Actually po, ano, dalhin mo ang tao sa mga ibang lugar, masaya sila. Pero dalhin mo sa simbahan, nagre-reklamo talaga. Kaya, bakit? Sabi, ano ba yan? Boring naman. Dalhin mo sa sayawan, kahit magdamagan. Wow, happy! Oh, ganyan po ang tao, ang naturalesa ng tao. Kaya, ang tamang pananampalataya ay ang pagsunod. Ito, 1:36. Naniniwala ka nga kay Jesus, hindi ka naman sumusunod. Eh, walang kwenta. Sayang. Kailangan, hindi ka lang naniniwala kay Jesus. Anong nakalagay po? Kailangan sumusunod ka. Pag hindi ka sumunod, kahit naniwala ka, ang sabi ng Biblia, sa halip, mananatili sa Kanya ang puhot ng Diyos. Meron palang kinapupuhutan ng Diyos ng mga tao. Sino? Yung ayaw sumunod. Yung pamilya niyo po. Hindi po ko nang uusga. Sa tingin niyo po, sino susunod sa kanila? Yung pamilya niyo. Lahat sila susunod? Sa tingin niyo. Hindi po ba? Talagang pagdating po sa pananampalataya, ang tao po hindi ganun kadali na mapasunod sa turo at aral ng Panginoon. Kaya dyan po ako nalulungkot po minsan. Bakit sa ibang bagay nagsama-samang pamilya? Bakit pagdating sa salita ng Diyos, ayaw nilang magsama-sama? Kung tutuusin, bahay nyo na po ito. Nandyan lang naman sila. Pero bakit, di ba? Buti na lang, hindi nyo ako iniiwan. Praise the Lord. Ganyan din po sa mga karanasan ko. Doon sa Barangay 95 naman. Sa may basketball court ng araw. Hindi pa si Chairman Lee ang chairman nun, ibang chairman. Sabi ko, umaga pa lang, dumaan ako ron. Inalok ko silang Bible study na nagkukwentuhan lang sila. Nagkukwentuhan lang. Inalok ko sila ng Bible study. Alam niyo po ano sagot nila? Di pa kami nag-almusal. Wala kami trabaho. Meron ako hinihintay. Meron ba sumagot na, ay mabuti nga yan, halika. Makikinig kami. Lahat nagre-reklam. Inaalok ko pa lang ha. Yan, totoo yan. Oo. Mabuti po yan sa inyo. At kahit paano sa inyo po. Oo. Kailangan, kahit anong reliyon po, ano, wala tayong sinasagasang reliyon, ano? Wala tayong pinipersonal dito. Pero po kasi, nakakagisa na yung pagkakatuloy. Kailangan, ano man ang reliyon mo, nakabase dapat sa Biblia. Kasi po, sa pagbabalik ni Jesus, hindi naman niya aanapin kung saan kasimbahan kabilang. Sabi ni Lucas, pagbabalik ni Jesus, ang hahanapin niya pananampalataya. Hindi po sinabi, pagbabalik ni Jesus, hahanapin ang pangalan ng simbahan. At sila lang ililigtas. Pero nakakatakot ngayon mga reliyon, nag-aangkin. Kung gusto mong maligtas, humanib ka sa amin. Ang ganda. Pero bakit umalis yung iba nilang member? Kung sila lang pala ay maliligtas. Hindi po ba? Hindi ka ba makakapag-isip ng hindi dyan, ano? Sabi nila, gusto mong maligtas, sumanib ka sa aming reliyon. Bakit ang daming umalis sa kanila? So, ibig sabihin, mayroong problema. Kaya, tatandaan po natin, ano? Hindi po tayo nagpapagalingan dito. Si Pablo ka, sinabi na, ano sinasabi na nagmamagaling na yan? Kita nyo po. Sinabihan siya na nagmamagaling. Pero marami na rin ako karanasan. Kanina po, sa pangangaral ko sa palengke, meron pa nagmumura sa akin. Putang ina mo. Kita niya, malala ang pagmumura. Ganyan po talaga pagdating sa pangangaral. Makakainkwento ka ng iba't ibang klaseng tao. Kaya sa buhay natin, Sister Shirley, ano pangalan mo, brother? Ray? Ray. Ang ganda, ulan?
Ikaw naman, sister, anong pangalan mo? Sige. Dito, dito ka. Para pwede kayo, para makita ka sa video. Sister Jeline, ano? Magpipray na tayo para makita ka dito. Ano? Magpipray na tayo. Yung para makita ka lang sa, ano, kasi malakas naman ang boses ko. Andiyan ka lang naman, naririnig, ano? Ayan, ano? Ayan. Brother Ray, Sister Jeline, Sister Sherilyn. Ano? Ayan, ano po? Narinig niyo po ang aral ng Biblia. Hindi ko po aral ito. Binasa ko lang. Kaya hindi nyo rin ako pwedeng pagbintangan na nagmamagaling. Di ba? Kung wala akong Biblia, nagkwentuhan lang, yan pwede nyo sabihin, yabang mo naman. Pero pag nagbabasa ako ng Biblia, hindi nyo naman pwede sabihin, nagmamagaling ako o mayabang ako. Bawat sinasabi ko po, binabasa ko sa Biblia. Di ba? Ang gamit kong Biblia, Magandang Balita Biblia. Ito po, Catholic Edition, no? Alam niyo saan ko galing ito? Sa preso sa Manila City Jail. Isang kabatahan na involved sa droga. Ayan, yung pinagmulan nito. Sabi ko sa kanya, ano ba, kasali ka ba sa droga? Ano sagot niya? Napagbintangan lang. Ibig ba sabihin na sinabi niya napagbintangan, naniniwala na ako doon? Hindi ko naman nakita kung totoo napagbintangan o baka na. Siyempre ang tao, hindi naman siya magpapasiro ng sariling liheg. Di ba? Nagbenta ka na nga ng droga, nahuli ka, sasabihin mo, hindi na, pagbintangan lang. O nautusan lang. Di ba ganon? So, makatakas ka sa palalait ng iyong kapwa. Ganon po ang katotohanan. Ano? Sana natutunan niyo po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Bandang uli. Panguli. Bandang uli. O, panguli, ano? Paano naman madidevelop ang pananampalataya mo sa Diyos? Ang sabi ni Apostol Pablo, Roma 10:17. Ito naman ang nakalagay. Ay, dito pala. Roma 10:17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Paano daw yung pananampalataya? Kailangan makinig ka. Pwede ba makinig ngayon lang? Sa susunod, wag na. Ang sabi niyo, paulit-ulit to. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Hindi nagtatapos sa minsang pakikinig lang ang salita ng Diyos. Hanggat nabubuhay ka, dapat kang makinig. Bakit? 4:4 ng Mateo. Hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos araw-araw. Mahirap naman kung araw-araw kayong dadalangin dito. Gusto nyo ba? Baka manawa naman kayo sa mukha ko. Tama na yung pamisan-misan. Ang importante, tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy. Bakit? Lahat tayo mananagot sa Diyos Halimbawa, sa pamilya nyo. Ang nanay nyo lang, papayag kayo na yung nanay nyo pupunta sa langit, kayo papupunta kayo sa apoy ng impyerno. Tatanungin ko po kayo, gusto nyo pa mapunta sa langit yung mga anak nyo, impyerno? Ang gusto ng Diyos, ayaw niya ang tao mapunta sa impyerno. Ang gusto ng Diyos, lahat ng tao mapunta sa langit. Pero, dahil sa katigasan ng ulo mo, ayaw mo sa salita ng Diyos, pupunta ka sa impyerno sa ayaw mo sa gusto. Kasi kinakalaban mo na ang Diyos. Ang gusto ng Diyos, lahat tayo. Ano sinasabi? Tsaka na lang ako makikinig. Kailan? Yun ang mahirap. Yung salitang kailan. Tsaka na lang. Wag naman. Wag niyong paghintahin ang Diyos.
Paano kung kayo paghintayin niya ng grasya? Matutuwa ba kayo? Siyempre, hindi. So, anong dapat gawin? Amen. Ibig sabihin, gusto natin lahat ang salita ng Diyos. Diba? Amen ba? Yan. Manalangin tayo. Salamat po, Panginoon Diyos, sa liwanag ng iyong pagtuturo. Tunay nga po, O Diyos, nang iyong hahanapin sa amin na iyong pananampalataya. Kailangan pananampalatayang may pagsunod. Panginoon Diyos, tulungan mo po ang sambahayan ni Sister Shirley. Kaya po nagkaroon ng ganito dahil po sa kanya. Nakilala niya po ako sa social media sa pamagitan ng Facebook. Sana po hindi lang ito ang una tuli. Sana po, Panginoon Diyos, sumagana pa ang Bible study sa kanyang tahanan. Sapagkat ang nakikinig sa iyong salita ay hindi kalugihan, kundi pakinabang. I-bless mo po siya, Panginoon Diyos, si Sister Shirley, kasama ang kanyang asawa, mga anak, manugang apo. Ikaw po ang nakakahalam ng kanyang puso at isip. Ikaw po ang nakakatalos. Tanging ikaw lang, O Diyos, ang nakakahalam sa kanyang damdamin. Bless mo po ang bawat isa ngayon na naman po ang kanilang mga hanap buhay saan man sila naroon. Abutin mo sila ng iyong mapagpalang kamay. Kung dumating man po yung kabigatan ng buhay, yung paghahanin po, Panginoon Diyos. At kung meron mang mga iba't ibang sakit, yung pagalingin sila. Sapagkat sa iyo, Panginoon Diyos, walang imposible. Sa gabing ito, sa kanila pong pagiga, pagtulog, bigyan mo po sila ng payapa at maimbing na tulog, O Diyos. Sapagkat ang masarap na tulog ay sa iyo lamang masusumpong, O Diyos. Yung iba gusto nilang masarap na tulog, umiinom sila ng droga, umiinom ng alak, umiinom ng mga sleeping pills. Saka lang po sila makakatulog. Pero artificial po yun, O Diyos. Pero yung binibigay mong maimbing na tulog ay napakasarap, O Diyos. Gisingin mo po sila sa umaga, taglay ang buhay at lakas nagmula sa iyo. Ingatan mo po itong tahanan na tinitirhan nila, O Diyos. Ilayo mo sa pagkasira, gaya ng sunog ng kuryente in Jesus' name. Maraming salamat po sa iyo, mga sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen? Amen. Minsan pa, kaibigan, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po tayong ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos. Kaibigan, like and share. Share nyo na pong i-share sa marami. Mas maganda pong mag-share kayo tungkol sa salita ng Diyos kaysa mag-share ka sa social media, baka away pa ang iyong kakaharapin. Kaibigan, ayan, nakangiti ako ha. Ibig sabihin, God is good. Hanggang dito na lamang po ang aking munting video. God bless us all. Amen.